natin. Itong si Celis at Badoy na natalo po sa kanilang civil case against dito kay Atong Araulio. Ito yung mga kababayan, sampal at karma kila Eric Celis at kay Badoy. Bakit naman GP karma ito? Aba, akalain mo mga kababayan, itong si Badoy at Eric Celis ay pinagbayad po ng 2 milyon na bayad po sa defamatory nila. Bayad po mga kababayan sa pagre-red tag nila. Buti nga, ito lang hindi kinulong sa mga DDS bashers dyan, para lang po malaman natin ito yung sinasabi ninyo. Eric Celis, sabi niya, self-proclaim na siya po ay dating CPP, wag na natin banggitin, isang makakaliwang grupo. Diba? Member ng kaliwang grupo. Sabi niya yon. Now, pinagbibintangan si Atong Araulio na member din ng kaliwang grupo. Pero hindi po nila napatunayan. Diba? Mga ka-GPnatics. Ito mga to nagre-red tag lang. Ngayon, puntahan naman natin itong sila Castro. Hindi sa pinagtatanggol ko sila Ang ibig ko bang sabihin, bago sana tayo mag-red tag, bago tayo magbintang, dapat meron tayong ebidensya na ipinapakita. Otherwise, hindi po yan tatayo sa korte. Diba? Matatalo at matatalo ka lang. Magbabayad ka lang ng penalty dahil mali ang iyong paratang. Ito na nga po yung mismong nangyari kaya Badoy at Celis. Kaya bang kasi sabi nila, journalist Atong Araulio wins defamation case against serial red taggers, Badoy and Celis. Journalism Atong Araulio scored a legal victory against red taggers Lorraine Badoy and Jeffrey Celis, according to his lawyers from the Movement Against Disinformation, or MAD. On December 12, Judge Dalia Rose Bulante Prado of the Quezon City Regional Trial Court, Branch 306, ruled that the defendant's statements about Araulio amount to red tagging, which the court found to be defamatory. The court ordered Badoy and Celis to pay Araulio of 2,080,000 in damages. Kita nyo na, mga kababayan? Kasi kung ikaw, sigurado ka, di ba? Kung ikaw sigurado ka si Atong Araulio ay member ng kaliwang grupo, hindi dapat nanalo kayo. Di ba? Si Franz Castro, si Manuel, si Brosas, sinasabi nila na ito daw ay makakaliwang grupo. Mga kababayan, ako kasi naniniwala ako kapag may hawak na ebidensya. Otherwise, wala, hindi ko yan titingnan. Di ba? Hanggang haka-haka lang tayo. Lahat yan ay paninira kung walang ebidensya. Ito na yung nakikita natin. Kung ikaw talaga ay dating member ng makaliwang grupo at alam mo na itong mga ito ay member din, dapat meron ka maipapakita noon pa. Diba? Bakit kayo natatalo sa kaso? Kasi wala po kayong hawak na ebidensya. Or naninira lang talaga kayo. Nagre-red tag lang kayo. Mga ka-GPnatics, sino ba ang tunay? Ang tanong ko kasi, sino ang tunay na kasapi ng kaliwang grupo? Diba? Nagtataka lang ako Kasi itong mga ito, si Celis, itong si Badoy, napunta sa NTF-ELCAC. Ang problema, di ba? Doon sa NTF-ELCAC, pag may sumusuko na kaliwang grupo, nagpupunta ka agad sa SMNI. Pinipresent nila. Pero yung mga nagpresent, mga ka-GPnatics, walang mga baril. Di ba? Walang mga baril. Dapat pag nag-surrender to mga to, may mga baril Bakit wala? Tapos, syempre dahil nag-surrender, merong reward. May nakukuhang pera yung mga balik pamahalaan Diba? Mga kababayan, hindi kaya nagagamit lang ang NTF-ELCAC? Kasi si Badoy, kita rin, sabi niya, galit siya sa mga makakaliwang grupo. Pero may picture na nakayakap siya kay Satur Ocampo. Diba sabi niya si Satur Ocampo ay kaliwang grupo? Bakit siya nakayakap doon? Di ba?
Oh, sabi ni Amado Sanchez Jr., congrats Ato Maraulio, pero sana maging aware ka na rin sa mga content mo sa GMA na puro against sa Marcoses. Kahit wala kang resibo, baka mapunta ka rin sa posisyon nila Badoy at Celis. Tama, mga kababayan. Ito ay hindi lang one way. Dapat maging, total, nanalo siya dito, mga kababayan, dapat magsiguro din siya. At dapat patunayan niya rin yung kanyang mga aligasyon. Otherwise, baka mapunta rin po siya tama sa posisyon ni Badoy at Eric Celis. Ito ay talagang karma para sa kanila. Sana nga mga kababayan, hindi lang itong mga ito na fake news peddlers ang makasuhan. Siguro sa pagpapasa ng panibagong batas ni Chino at nitong si Migs Nograles sa anti-troll farm, marami pa ang pwedeng makasuhan. Yung mga nagkakalat ng fake news, yung gumagawa ng kwento, at yung patuloy na naninira sa gobyernong ito ay dapat matulad dito sa mga taong ito. 'Di ba? Sabi ni Lace Classic, maging malaking aral na po sa atin ang patayan sa drugs at sa iba pang mga illegal na gawain ng mga Chinese. Ross and Ray. Serial tagging parang serial gurgurer. Kasi nanggugurgur sila ng integrity at dignity ng isang tao at ang armas nila ay social platform. Sana nga dito mga kababayan, ito no, hindi lang civil case ang nangyari dito. Kaya wala kasing kulong kasi dito sa atin ang libel kasi, yung red tagging. Kasi I consider this etong na libel din. Pero ang libel kasi dito sa atin, may tatlong klase. Yung dalawa halos parehas, cyber libel at libel halos parehas yan. Pero yung criminal libel, yun yung may kulong. Pero sa cyber libel at libel, yan ay damages mga kababayan. Kaya pinagbayad ng 2 million. Sana nga nakulong Diba? Sabi ni Chessmaster, NPA, at galit ko no sa droga, palabas lang yan. Yun din ang hinala ko dito, pati yung NTF-ELCAC Sana, ako nagtatanong lamang mga kababayan, hindi kaya nagagamit lang din yon nung panahon na yon para makapenetrate, makaipon ng pondo yung makakaliwang grupo, pero sila po ang pumoprotekta pala? Tanong lang, hindi po ako nagbibintang, walang bintang doon. 'Di ba? Kasi bakit mo naman nasabi yan, GP? Mga kababayan, sinasabi ni Digong galit siya sa NPA, sa kaliwang grupo. Pero siya po mismo ang nag-entertain doon sa mga kaliwang grupo para pumunta sa Davao. Siya mismo ang nag-entertain, ang kanyang master ay itong si Joma Sison. Humingi pa siya ng tulong during the election kay Joma Sison. At sinabi ni Joma Sison sa kanya, huwag kang mag-alala, walang mandadaya sa'yo. Pag may nandaya sa'yo, kami ang sisingil. Diba? Kami ang gagawa at kami ang kikilos. O meron pa, yung kaalyado nila. Sabi, galit daw sa droga, galit sa makakaliwang grupo. Pero yung kaliwang grupo, pinapupunta doon, binibigyan pa ng mga sapatos. Diba? So nakakapagtaka. Parang, mga kababayan, words versus their words. Which is which? Hindi ko alam kung ano ang tama. Kaya nagtatanong tayo, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Bakit wala kayong makita? Bakit natatalo kayo dito? Ilang beses na si Badoy. Mga kababayan, parang pangalawang beses niya na ito na natalo, na pinagbayad siya. At kay Eric Celis ay kauna-unahan. Sana masundan pa. Di ba? Lulu, shoutout sa'yo Ram J. Negros Island, Chess Master, palakpakan naman ang mga DD sheets. Man Macmar, kahit pa, Kurips din mo yan, Panelo, si Robin. Urge, hindi naman yan mananalo. Sorry, hindi ko mag-gets yung Kurips din. Sa, Miss Calderon.
Ang pambubuli nila kay Pangulo PBBM, isa din po akong nasasaktan sa mga ginagawa nila. Sana naman may batas para sa mga nangbubuli at ng mga masampulan itong mga ito. Alam niyo, sa totoo lang, palagay ko sapat naman yung ano natin yung batas natin . Ang problema lang, walang kumikilos, 'di ba? Kasi kung may kikilos, ay siguradong mapapanagot itong mga ito. Dapat lang tuunan ng pansin. Kaya nga naglagay ng PCO, naglagay ng mga tao para tingnan yung anti-fake news. 'Di ba? Dapat may magkaso talaga sa mga ito para mapanagot. Otherwise, wala . Inaabuso nila yung sinasabi nilang freedom of speech, which is hindi naman na absolute. Laging meron po yan limitation. Oh. 'Di ba? Pero dito ay pinapakita lang na itong mga taong to ay talagang walang sapat na basis sa kanilang pinagbibintangan, sa kanila pong inire-red tag na member daw ng kaliwang grupo. 'Di ba? Kasi, bakit mo nasabi, GP? Natalo nga sila . Bakit naman natin sasabihin na may basis sila kung natalo sila? Or may basis sila, but it's not enough. 'Di ba? Or none at all. Yun lang yun. Mga kababayan.